up guys? This is me, JJ, and for today's vlog, samahan nyo lang ako maglinis ng kwarto. Tara, let's G! So yun na nga guys, sinimulan ko na yung paglinis ng ilalim ng kama ko kasi medyo malikabok na. Tagal ko na rin palang hindi nakakapaglinis ng ilalim ng kama ko kaya winalisan ko na at ang dami kong alikabok na nakita. Lagi naman ako naglilinis ng kama, pero yung taas lang at hindi yung ilalim ng kama ko. Kaya nung naisipan ko na maglilinis ako ng kwarto, isasama ko na rin yung ilalim ng kama ko. Inuubo na rin kasi ako. Siguro dahil yun sa alikabok na nadulot sa ilalim ng kama ko. Actually, hindi lang ako mag-isa dito sa kama ko. Kasama ko dito yung lalaking pamangkin ko. Anak ng ate kong panganay. Minsan naglilinis din siya ng kama pero taas lang. Pero ako yung madalas na lagi naglilinis ng kama sa taas. Ngayon nagka-time ako na maglinis ng kama. Bakit hindi ko idamay yung nasa ilalim ng kama ko? Sa tuwing naglilinis ako ng kama, naiisip ko lagi yung nanay ko. Na ang hirap pala maging isang ina. Linis dito, linis doon. Bilib nga ako sa nanay ko eh. Kasi kahit nagtatrabaho siya as a caddy sa isang golf course, nagagawa niya pa rin maglinis ng bahay. Minsan nagpapatulong siya sa amin, madalas hindi. Alam niyo bang mas lalaki pa yung nanay ko? Kasi siya yung may trabaho tapos yung tatay ko houseboy. Napakasipag din niya magtrabaho. Yung tipong kahit pagod na siya, nagagawa niya pa rin magtrabaho. A few minutes later. Habang naglilinis ako dyan, tumayo lang ako ng saglit tapos muntik pa akong madulas. So nilipat ko lang yung camera ko dun kasi parang kukunin na ako ni Lord. Sa mga oras na yan, nahihirapan na talaga ako at parang ayaw ko nang tapusin. Pero dahil simulan ko na, kaya kailangan ko na siyang tapusin. Kailangan ko na rin malinis ng kama na to para din ako upuhin. A little longer than a few minutes later. Inalis ko lang yung Durabox na nakaharang sa kama para mas maayos kong malinis yung nasa ilalim niya. Para matanggal na lahat ng alikabok na nakikita ko sa ilalim ng kama namin. Ang dami kong nawalis na kalat. Nakita ko ng nanay ko na naglilinis. Parang gusto niya akong tulungan kasi nakikita niyang nahihirapan na ako. Sabi ko kaya ko naman, pagpahinga na lang siya. Kakauwi niya lang kasi galing sa trabaho. Pero kita ko sa mga mata ng nanay ko na parang gusto niya na talagang tumulong. Kasi alam niya naman na ang mga nanay ayaw nila nakikita nahihirapan ng kanilang mga anak. Ang swerte ko nga dahil nandyan pa yung mama ko. Yung iba kasi wala ng mga nanay, wala ng mga magulang. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Sila yung naging mga magulang ko. Dahil nandito pa sila sa mundong ito. Mahal na mahal ko sila. At alam ko ding mahal nila ako. Kapit lang mapa. 6.5 hours later. Tapos ko nang linisan yung ilalim ng kama. Kaya pinagbabalik ko na rin yung mga nakalagay dun sa kama. Yung mga plywood at saka mga karton. Alam nyo ba na pangarap ko magkaroon ng sariling kwarto? Yung tipong wala akong katabi, akong kasama. Kaya sabi ko sa sarili ko pag ako yumaman, nagkaluwag-luwag, papagawa ko ng sariling kwarto ko yung ako lang. Tapos sa kwarto na yon, kulay green. Pati na rin lahat ng gamit ko, kulay green. Tapos sa bawat pader na yon, nandun yung mga wanted poster nila Luffy. Wanted poster ng mga One Piece. Gustong gusto ko kasi ang kulay green at ang panonood ng One Piece. Inaayos ko na nga dito yung kama namin. Nilipat ko lang yung pwesto ng camera kasi nga parang hindi na ako nakikita doon. Hindi ko pala dito yung sapin ng pom para hindi madumihan agad. Gusto ko rin sana na One Piece yung sapin ko. One Piece yung punda. Basta One Piece lahat. So yung sapin ko dyan is kulay pink na bulaklakin. Kasi kami, wala naman kaming pakialam kung bulaklakin yan or kahit anong kulay. Basta maging malinis at mabango yung kama namin is okay na kami. So isasaransan ko lang dyan lahat ng unan ko at tutupiin ko yung kumot na gagamitin ko para mamayang gabi. Sarap lang din kasi sa feeling na mabango yung higaan namin at wala na akong naaamoy na alikabok. Sarap sa pakiramdam at pariguradong hindi na ako uubuhin nito. Nakita ko lang walang punda yung isang unan kaya inasikaso at nilagyan ko na siya ng punda. Tama nang maghugas, maglinis at maglaba. Ika nga ready na mag-asawa. Pero ngayon, aral muna ako para sa future ko at kinabukasan ko, malinis ang higaan ko. Many hours later. Syempre, hindi naman natin pwedeng iwan yung kalat sa lapag. Kailangan din natin linisin para hindi natatambak. Dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Kasi gabi na rin naman. Just then. Like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Muli ako si John Joshua Elias na nag-iiwan ng isang mensaheng lagi nating isipin na kasama natin ang Diyos dahil nakikinig siya sa ating mga panalangin. Maghintay lamang at ito'y kanyang diringgin. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa akin. Mag-ingat po kayo palagi at lagi po kayong gabayan ng poong may kapal. Salamat po.